Okay. Happy Sabat mga kapatid, kaibigan. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, kaibigan, sa hindi pa tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Pati subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Yun lang po ang aming munting hiling sa inyo. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umagang ito. Narito po kami Panginoon para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 11. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 6. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Ang sinasabi rito sa sais. Pumasok si Jesus sa araw ng pamamahinga sa sinagoga at nagturo. At nakita niya ang isang lalaki nga tuyo ang kamay. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 6. 7. Sa hangad ng mga iskriba at mga pariseo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Yan ang sabi rito sa versikulo 7. Tinitingnan ang ating Panginoon kung magpapagaling ba siya sa araw ng pamamahinga. Yan ang sinasabi dito. Tinitingnan siya ng mga iskriba at mga pariseo para maparatangan ang ating Panginoon. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 7. 8. Subalit, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa kanila. Sinabi sa, sorry, mahina kasi paningin ko, ulitin ko. Subalit, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, halika rito sa unahan. Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Yan ang sabi rito sa versikulo 8. Tinawag ni Jesus ang lalaki nga tuyo ang kamay. Halika rito. Pinalapit ni Jesus ang lalaki nga may kapansanan ang kamay. Tumayo naman ang lalaki. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 8. 9. Sinabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo
alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Yan ang sabi rito sa 9. Alin ba raw ang mabuting gawin? Magligtas o pumatay? Yan ang tanong ng ating Panginoon. Tinanong nila ang mga Parisiyo at Iskriba. Alin ba daw ang mabuti? Ang magligtas o pumatay? Yan. Yan ang gusto sabihin dito. Yes. Tiningnan ni Jesus ang nasa paligid o palibot. Ulitin ko. Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Makapangyarihan ang ating Panginoon. Salita lang niya. Ang sabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ang lalaki. At gumaling ang lalaki nga may kapansanan ang kamay. Iyan ang kapangyarihan ng Ama, ang ating Panginoon, nga si Hesus Kristo. Kaya magpagaling kahit anong karamdaman. Basta ikaw ay mananalig at maniniwala sa Kanya. Kaya kapagdalingin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil siya ay Diyos. Makapangyarihan siya. Kaya niya magpatawad, kaya niya magligtas, kaya niyang bumuhay ng patay. Ganyan kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil siya ay Diyos nga nagkataong tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kaibigan, dito manalig tayo kay Kristo. Si Kristo lamang ang Panginoon nga tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya niya pagalingin kahit anong karamdaman. Basta ikaw ay manalig at maniniwala sa Kanya. Kaya ka pagalingin. Last verse 11. Ito ang sinasabi dito. Nagingit-ngit sa galit ang mga Iskriba at mga Parisiyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Nagingit-ngit sa galit ang mga Iskriba at Parisiyo. Pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin nila kay Jesus. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 11. Ay mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya nga, maniwala tayo. Paniwalaan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil ang salita niya ay buhay at katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay matutupad at mangyayari. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, ang Diyos patuloy nga tumitingin sa bawat isa sa atin. Tinitingnan tayo ng Diyos kung tayo ba ay naniniwala, kung tayo ba ay nananalig sa Kanya, kung tayo ba ay tumanggap sa Kanya. Naghihintay ang Diyos dahil ayaw ng Diyos nga mapahamak ang tao. Gusto ng Diyos na maligtas
ang tao. Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag natin sayangin ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos na dapat tayong maligtas. Ngayon, araw ng Sabat. Ngayon, ang araw ng ipinagpahinga ng Diyos. Bala ang araw ngayon dahil ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ngayong araw na ito, Sabat, binasbasan niya itong araw na ito, pinagpala, ibinukod para sa Kanya. Dahil siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Langit, lupa, dagat, pati tayo, ginawa ng Diyos. Kaya mahal tayo ng Diyos. Mga kapatid, kaibigan, kung narinig nyo itong mensahe na ito, paniwalaan nyo na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Sa anong paraan? Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Napakahalaga na tayo ay nakakatiyak sa ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Siya rin ang maghatol. Ayan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon na tagapagligtas, ano gagawin? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Una, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos, magpabautismo. Dahil ang kahalagahan ng bautismo, paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ikaw ay nagiging born again. Born again ka. Nagiging bagong nilalang ka. Tapos ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan. Pag ikaw ay nabautismuhan, namatay ka kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya sinabi, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang kahalagahan yan. Pagkatapos nabautismuhan, anong sundin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Dahil pag binura mo ang utos ng Diyos, magka-problema ka sa oras ng paghukom ng Diyos. Yan. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan nga kilala natin ang Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, yung Sabat. Ayan. Ayan ang palatandaan ng Diyos. Basta tayo, mga hinirang ng Diyos, mga anak ng Diyos, dapat tayo ay gumalang sa tinuro ng Diyos, ang Sabat, ikapitong araw. Banal na araw yan. Espesyal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos. Nga, ginawa niyang palatandaan ng Sabat. Nga, ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, bagong lupa, may sambaron. Ang sambaron ay Sabat. Ikapitong araw din ang sambaron sa bagong langit, bagong lupa. Wala na tong lupa na to. Wala na tong langit na ito. Dahil bago na, binago na niya ang lahat. Pati tayo, babaguhin ng Diyos. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba, doon sa bagong langit, bagong lupa.
nga pinaghaharian ng katarungan. Ano sa maroon ay Sabat? Asa mabasa? Isayas, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo ron. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Anong sinabi? Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, nakikita natin ang Diyos nating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu, sa katotohanan. Ayan. Dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo ng Diyos. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Bautismo, tinuturuan tayo. Mga utos ng Diyos, tinuturuan tayo. Kaya mga kapatid kaibigan, pag kayo'y naniniwala nitong minsay na to, doon tayo magkita sa bagong langit, bagong lupa. Doon tayo magsamba. Yan, ito katotohanan ito, mga kapatid kaibigan. Walang halo ng kasinungalingan. Ang Diyos ang may sabi nito. Kaya mga kapatid kaibigan, buksan natin ang ating isip, ang ating puso, hanggat may pagkakataon pa. Tanggapin natin ang salita ng Diyos. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Alam ng Diyos ang ating iniisip. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Pati buhok natin bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid kaibigan, dito ipinahayag ang salita ng Diyos sa buong mundo. Ipinakilala ang ating Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Hanggang dito na lang mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay na ito. Nga sila'y makakilala sa iyo. At ikaw ay tanggapin nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na may Panginoong tagapagligtas. Amen.